nagdasal ako noon, no? Dahil tinuruan ako ng magulang ko rin naman na, you pray to the Lord. Diretso ka sa Panginoon, magdasal. Sabi ko nga, plano ni Lord yun eh. Ito, mapapangasawa mo. But during that time, simple lang ang buhay namin. Okay. Nagtampo kami sa Panginoon dahil kinwestiyon ko, kami dalawa, kinwestiyon namin ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, nagdududa ka pa ba? Hindi mo pa ba nararamdaman at nakikita na nandyan ako sa tabi nyo, kasama nyo ako? Oo, papagalingin ko ang asawa mo at magaling na siya. Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Unang-una gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers namin. Thank you very much sa inyong lahat, sa mga nagbibigay ng comments nila. Talaga po ang gaganda ng mga nakakataba ng puso, nakaka-encourage lahat ng mga sinasabi ninyo. At may mga nagsusupport pa talaga na thank you very much po sa mga gifts ninyo. Pero kung meron kayong mga prayer requests, pagdadasal po namin yan, nililista ko po yan. And kung meron din po kayong suggestion para dito sa show namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin yan. Pero ngayong araw na to, pinagpala ang ating araw dahil sa pong mabuti, malapit na kaibigan ng guest natin ngayon. Hindi lamang po siya, kundi pati sila pong mag-asawa. Malapit sa puso naming mag-asawa. Isa pong babaeng, dati siyang model eh. Nag-aartista rin po siya. Isang babaeng, painter, singer din to eh. Oh, di ba? Magaling magpiano. Trying lang. Nagpapiano. Nagpapiano siya. Basta, may mga paintings. Dancer. Oo, super. Isa po siyang babaeng matulungin. Pag siya po ang gumawa ng isang bagay, maasahan mo. Sigurado, 100% maayos lahat. At pwede ka nang pumikit, gagawin niya na yan. Asahan mo, darating yan, mangyayari yan. Mabuting ina, mabuting asawa, at higit sa lahat, mabuti at masunuring tapat na anak ng Diyos. Welcome po natin si Miss Erlinda Enchausti Cruz. Kompleto. Thank you, diba? Meng. Yun ang nakalagay sa pangalan mo sa langit eh. Di ba? Amen. Amen. Yes. Pero sa madaling short na name niya, Lynn Cruz. Diba? Yes. Thank you, Meng. Tawag ko po sa kanya Esmeng. Kami. Esmeralda kasi yes, ako. Oo. So, thank you, Meng. Alam ko, talagang ipinanalangin ko ito kasi, ninenervyos ako. Ako din, dito ako. But I'm doing this not for myself, not to lift up our family. No, ginagawa ko ito para i-glorify ang Panginoon. Amen. And God is so pleased with you. Yes. And this is not my story. It is the story of our Lord Jesus Christ. In your life. Yay. Yes. O sige na, umpisahan na natin. Ano ba yung pinaka-roots mo? Yung childhood mo? Ikwento mo naman sa amin. Paano yan? Okay. Sa pamilya namin, 4 kaming magkakapatid. Okay. 3 lalaki. Ako lang ang tanging babae at ako ang bunso. Okay. Lumaki kaming malapit sa Panginoon. Nag-church kami every Sunday. And then, nakasanayan ko na kaming pamilya. Kaya, kahit sa mga anak ko, napasa namin yon. Yung tradition na every Sunday you go to church and then after church, sabay-sabay kayong kakain. So, we are close-knit family. Okay. Yun. So, bata pa ako, talaga ang dream ko magkaroon ako ng maayos din na pamilya. So, anyway, i-share ko lang, bata pa ako, 6 years old, dinala ko ng tatay ko sa ABS-CBN. So, punta kami. Eto na yung unang studio na napasukan namin, unang-una, may kumakanta. Okay. No, lalaki, nag-ensayo. So, sabi ng tatay ko sa mother ko, sabi niya, kilala natin yan, yung lalaking yan. 13 years old pa lang, napanood na natin yan sa El Bodigon, kumakanta, may gitara pa. Tapos, yung pala, si Tirso Cruz III yung kumakantang yun. No, hindi ko alam na
after ilang years, no, mamimit ko pala siya in person. Pero ayoko siya. Okay. Okay? So, kaya ako kinakwento ito kasi may plano pala si Lord. Na bata pa ako, kaya ako nakita yung Tirso Cruz III na yon. May plano siya later on na siya pala yung magiging tatay ng mga anak ko at magiging asawa ko. So, high school pa lang ako, dumadaan niya sa school namin. Eh, syempre, may pagka-boyish ako. So, upo ako dun sa school namin. Nakaskirt ganyan. Nandun ako sa may guard, sa labas ng gate. Biglang dumaan. Kotse niya, nakaseleste. Tapos, di nakaganyan ako, may stoplight. Sabi ko, pangit, pangit. Ang baduy-baduy mo, pangit. Sumasagot talaga doon. No? Hindi ko na nga sana ikukwento para namang kagandahan ako para sabihin ko ang pangit niya. Because, hindi ko siya gusto. Hindi mo siya gusto. Oo. Tinatawag mo siyang pangit. Oo, kasi hindi ako nagagwapuan sa kanya. Dahil siguro masyadong mistiso. Oo. Isang gabi, itong friend ko na kasama ko mag-model before, bumalik from Australia. Sabi niya, "Oy, manood nga tayo ng ng fashion show, ganyan-ganyan, sa isang bar sa Quezon City." Sabi ko, ayoko, gusto ko manood ng kantahan. Anyway, sabi ng kaibigan ko, daan muna tayo sa Quezon City. Eto na. Pagbukas ng pinto, nakita ko, yung lalaking kumakanta, may halo sa ulo. Oo, talaga ba? Anghel pala yun. O tapos, So sabi ko sa kaibigan ko, Love ang pangalan ng kaibigan ko. Kaya Love din ang tawagan namin ng asawa ko. Ko, Love, nakita ka din yung lalaki mapapangasawa ko. Sabi niya, may side comment doon. Sabi niya, alin? Siko, ayun o, kumakanta, may halo. Sabi niya, ano ka ba? Si Tirso Cruz III yan. Sabi ko, hindi si Tirso yan. Sabi ko, ang gwapo niyan. Sabi niya, hindi, si Tirso yan. Sabi ko, hindi. Eh, meron kaming kasama. Si Mar ang pangalan niya. Sumasayaw siya sa Penthouse 7 before. Sabi niya, si Tirso yan, kilala ko yan. Sabi niya, mamaya, sabi niya, papakilala kita para malaman mo si Tirso yan. Yung pala, yung other side of the story, yung lalaking kumakantang yun, sabi pala dun sa kasama niya sa banda, uy, may maganda. May maganda na cute na papasok ng bar. Usok. Si Lord. Amen. Si Lord. Si Lord. Because weeks before that, or maybe a month, nagdadasal ako eh. Dahil tinuruan ako ng magulang ko rin naman na, you pray to the Lord. Diretso ka sa Panginoon. Magdasal. Huwag ka nang dadaan ko saan-saan. Kung ano yung gusto mo, diretso mo sa Panginoon. So, doon nung gabing yon, it all started na nagpalitan ng number. Pinakilala na sa'yo. Na eto pala si Tirso. Okay. Hindi mo na sinabihan, pangit. Hindi na, kasi may kagwapuhan. Nagwapuhan na eh. May kagwapuhan pala. Okay. Tapos, kasi dati sa TV, mukha siyang mayabang. Yun Diba? pala yung nakikita mo. In person, hindi pala pag nakausap mo. Okay. So, date kami, as in group dates, no? Kaya lang minsan, sabi ko, dahil hilig ako mag-disco eh. Sabi niya, saan mo gusto pumunta? Sabi ko, gusto ko sa sayawan, gusto ko mag-disco. Disco pa noon eh, di ba? So sabi ko, disco tayo. Ang dami kong kasama. Sabi niya, hindi ko kayang magbayad na lahat kayo ilalabas ko. Sabi niya, kung gusto mo, mag-bowling na lang tayo. Sabi ko, nako, malayo sa personalidad ko ito. Pero sige. So, sumama ako. So, doon na nag-start, no, yung pagiging magkaibigan namin. And then, little did we know na mai-inlove pala kami sa isa't isa. May spark na eh, pero, ba't naman ako makikipagkita sa kanya at lalabas, di ba? Oo, pero type niya ako, type ko rin siya. Okay. So, nag-date kami. So, that all started it. And then, nag-click kami. And then, ang nangyari, gusto na daw niya mag-asawa. Okay? Pero, gusto ko maging stewardess, but I chose him. Because, feeling ko, yun ang bigay ng Panginoon sa akin. So, sabi ko sa kanya, paano yung pag-aaral ko? Paano yung gusto kong maging stewardess ako? Sabi niya, huwag ka mag-alala. Pwede naman
pwede ka naman mag-aral later on. Pwede ka rin naman bumiyahe later on. Sabi niya, ipapangako ko sa iyo yan, makikita mo ang buong mundo. Mga 20,000. May side comment doon. Kasi yun ang lagi kong kinukwento. So yun, na-fulfill naman yung ano kong yun, yung dream ko na yun. Sabi ko nga, plano ni Lord yun eh. Ito, mapapangasawa mo. But during that time, simple lang ang buhay namin. Okay. Pero dumating sa pagkakataon na nakakapag-travel kami, Okay. yun ay blessing din galing sa Panginoon. Hallelujah. So, nung kinausap niya yung mother ko, umiyak yung nanay ko. Kasi yun talaga yung dream nila na lahat kami makatapos ng pag-aaral. And then, sabi niya sa parents ko, pangako, na pag gusto ni Inday na bumalik ng school, babalik siya. But anyway, nabuntis na nga ako. Ate ka, umuo yung nanay ko. Sorry ha, ibabalik ko lang. Umuo ang nanay ko, umuo ang parents ko. Pero, ang kondisyon, kailangan, every Sunday, pupunta kami sa bahay ng parents ko para mag-church at mag-attend ng Bible study. So, umuo naman siya sa magulang ko. Pero hindi naman yun nasusunod every Sunday. Kasi nga tumutugtog siya sa banda. Sabado, puyat. So, yung linggo niya medyo oo. Pero sabi ko, nangako tayo sa magulang ko, sa nanay ko. So, every Sunday, as much as possible, ginagawa namin na mag-attend kami ng church and then Bible study after. Okay. Pag Sunday, ma-attend kayo ng church Bible study. Ang dami side comment, Pastor. Maririnig ba yung mga comments niya? Entrapment ang ginawa ng nanay mo. Hindi. Kasi yun ang actually. Gusto mo sumali? Noong una, sabi, pupunta lang magsisimba. Oo. At na-share mo na yun noon eh. Oo. Hapon. Hapon may ano na. Di ba na-share niya yon? Sa hapon may Bible study na nagiinuman pa sila ng mga kapatid ko. Kasi kasundo niya mga kapatid ko eh. And then, ang nangyari noon, actually, parang hinahanap-hanap na rin naman kami, namin, ang Bible study. Parang nakasanayan na namin. So, one day, June 3, 1984, eto na, si Pastor Luis Notario. Okay. Nasa Canada na siya ngayon. So, siya yung nagli-lead ng, ng Bible study namin. So, of course, yung John 3:3, di ba? Unless a man is born again, Hindi siya makakapasok sa you kaharian cannot enter the kingdom of God. So, you must be born again. Tapos, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, tumatak sa akin yon. Without thinking na, sa sarili ko lang, nasa isip ko, yung asawa ko, yun din pala yung... So, kinasal na kayo? kasal na kami doon. Nung nagsabi siyang nagpaalam sa mga magulang mo, gaano katagal bago kayo kinasal? Agad-agad din. Agad-agad din. Kasi, ang ano... Hindi mo na pinatagal. Oo. Kinasal na Hindi ka. kasi... Baka makawala ka pa raw kasi kaya minadali ng kasal. Hindi, nagpakasal kami agad. Pero it was just a simple wedding. Okay. Sa bahay lang yon, very simple. Oo. Actually, ano ng mother ko, gusto niya pastor ang magkasal sa amin. Okay. Gusto niya Christian wedding. So it was just a small wedding. Pumayag naman siya. Kasi kung hindi siya papayag, hindi talaga matutuloy. Sa totoo lang yon, hindi matutuloy. So, natuloy yung kasal. Natuloy. Nagpakasal kami. And then, yun na nga yung Bible study every Sunday na hindi naman sunod-sunod. You know, minsan dadating kami, minsan hindi. But my mom, yung mother ko, was very prayerful sa aming dalawa. Maybe because babae ako. And then, bata pa ako nag-asawa. At gusto niya yung foundation namin, ang Panginoong Diyos talaga. Yes, ng marriage ninyo. Yes. Lalo na si Pip. Kasi, syempre, hindi ko minamaliit ang artista, hindi rin minamaliit ng magulang ko, pero lalaki yan, artista. So, may mga impression, may mga chismis na pag-artista, napapahiwalay sa asawa, di ba? Yung iba, hindi ko nilalahat. Hindi naman lahat. Tsaka sa lahat naman, may mga, di ba, uncertainties talaga na hindi natin kontrolado. Yes, oo. Kahit saan naman profession yan. So, anyway,
Ang gulo-gulo niya, Pastor. Naguguluhan ako. Nag-uusap kami rito. Ang daming side comments. Kausap ko si Mami. Naguguluhan ako. Nawawala yung thoughts ko. Sorry. Okay. Sorry, edit nyo na lang. So, ayaw sana ni Mami kasi nga, ang dami niyang nakikitang pagka sa showbiz, sabi niya, hindi tuloy-tuloy na Yes, maayos oo. ang Pero after- pamilya, di ba? Yes. Okay. Pero one thing na sinabi ng tatay ko, after the wedding, sabi niya, Dailika, sabi niya, I'm praying for you, I wish you well, tsaka si Pip, pero pag dumating ang araw, na ayaw mo na, no, na hindi kayo magkasundo, bumalik ka dito sa bahay at welcome ka anytime. Doon ako naiiyak naman. Oo, pero kasi I married a man na pinangatawanan talaga yung pagiging ama. Mm-mm. No, he is a good provider. Salamat. Oo. At mabuting asawa. Yes, I can say mabuting that asawa. also. Yes. Although not perfect na Yeah. lahat ng tao sa mundo, Oo. pero mabuti, hindi masama, Yes. di ba? So, yun yung yun ang, doon lumakas ang loob ko na anytime pwede kang bumalik sa akin, sabi ng tatay ko. Pero ni minsan hindi nangyari yon. Na pumunta ako sa kanila at umiiyak. At humihingi ng tulong, humingi ng saklolo. Oh, uwi na uli sa bahay. Uuwi na ako. Diba? Walang ganon. Walang ganon. Because, one thing also, yung pamilya ko, mahal si Pip. Okay. Oo, na parang any Wise. moment na magsumbong ako sa kanila, tumakbo ako sa kanila, hindi ako papaniwalaan. Siya pa ang kakampihan. Oo, Siyempre, siya pa yung kakampihan. Okay. So, yun. Yun. You're so blessed. Kasi hindi lahat ng yung magkaroon ka ng family. Sabihin, he's so blessed. Magkaroon ka ng in-laws na kasundo mo, isang malaking factor ng yan, kung bakit nagiging successful ang pamilya. Okay. Ilan taon na kayong kasal? 45. 45 years. Sa Yes. loob ng 45 years na yun, may mga challenges ba na nangyari sa buhay ninyo? Yes, maraming pagkakataon. Ano yung mga top 3? Wala namang gaano, minor lang. Minor lang yung iba. Oo, yung mga pag-aaway namin. So, teka muna, nagkaroon kayo, simula nung kinasal kayo, ilan naging anak ninyo? Tatlo. Lalaki, tas babae. Yes, dalawang lalaki, isang babae. Yun. At yun, Meng, bawat pagbubuntis ko, yung kay TJ, si TJ ang unang-una, di ba? Panganay. Buntis pa lang ako sa kay TJ. Yun na yung sinasabi ko lagi sa Panginoon, Lord, itong pinagbubuntis ko, para sa'yo to. Galing sa'yo ito. Blessing mo ito sa akin. So, aside from yung, actually, hindi ko naisip na kailangan makatapos sila ng pag-aaral. Later on na yon, ang una kong hiningi sa Panginoon, gusto ko ikaw ang unahin nila sa buhay nila. That they will put you first, no matter what. Amen. And then, you bless us, Lord, with the provisions. Dahil kami ni Pip, hindi naman kami nakatapos ng pag-aaral. So, ang gusto ko, mga anak ko, makatapos ng pag-aaral. At tinupad ng Panginoon yung Yes, mo. yes. Yung tatlong Amen. anak mo, naging malapit sa Panginoon. Oh, yes. Oo, yun ang talagang one thing na very proud ako. Very proud ako na Si TJ noon, di ba? Nagsiserve siya kay Lord eh. Yes, oo. Oo. tatlong mga anak ko lumaki yan sa Sunday school, Okay. no? Lumaki sa Christian school. At ang pinakaano ko sa kanila, every Sunday, kung may pagkakataon, kakanta sila kay Lord. Kahit bata pa sila. Talagang gusto ko, nagsisilbi sila sa Panginoon. So, praise God naman na nagagawa nila yon. Bata pa sila. Mga 4, 5 years old. Di ba may Sunday school, tapos magkakantahan. Nagsiserve na sila sa Panginoon. Through songs. Amen. Pero buti ganyan kalalim na yung, kailan nagsimula yung yung malalim na personal na relasyon mo sa Panginoon? Kailan Actually, nag-start yun? Yung June 3, 1984, Meng, tumanggap kami sa Panginoon, Okay. di ba? Akala ko yun na yun. Akala ko okay na lahat ng, magiging okay lahat. Hindi pala yun. Dahil Feb 1, 1985, Okay. namatay ang brother-in-law ko, si Woody. Okay. Very close sa akin yun. Oo. Yung kapatid ni Pip. Yes, pag nag-aaway kami ni Pip, Yun ang kakampi mo. o yun ang kakampi ko. Kahit sino ang mang-away sa akin,
Kakampi ko yung kapatid niya. Okay. So talagang dun ako nalungkot na nawala yung brother-in-law ko. Same with Pip. Parehong tumalikod kami sa Panginoon. Okay. After the death of Woody. Nagtampo kayo sa kanya. Nagtampo kami sa Panginoon dahil kinwestiyon ko, kami dalawa, kinwestiyon namin ng Panginoon. Mahal namin si Woody. Bakit mo kinuha sa amin? At mabait na tao. Mabait na tao. Oo. Di ba namatay siya na nasagasaan siya Oo. sa Tarlac. So, very tragic din yung pagkamatay niya. And then, hindi kami sure kung nakapakinig siya ng salita ng Panginoon. But then, later on, we found out after ilang years, Na na-sharean din pala siya. na-sharean din pala siya at Oo. nakatanggap sa Panginoon. Hallelujah. So anyway, nung tumalikod kami sa Panginoon, tinatouch pa rin ako ng Lord. So naisip ko, it should not go on this way, natatalikod kami sa Panginoon at magtatampo. So kinausap ko si Pip. Sabi ko sa kanya, siguro tama na yung pagtatampo natin sa Panginoon. Unang-una, we are blessed. May trabaho ka naman. So sabi ko, I think it's about time that we recommit our lives to the Lord. We recommit again to the Lord. So, nag-attend kami ng church. Pero siya, syempre, parang, sige, pagbibigyan kita. Nag-church kami. Sabay din kami tumanggap sa Panginoon. Ulit, muli. nag-recommit. Yes, Oo. nag-recommit ng buhay namin muli sa Panginoon. December 25, 1985. And then, ano yung mga bagong pangyayari after that? Okay, after that, again, tuloy pa rin ang Bible study, pero hindi lang namin itinago sa sarili namin, but nag-share na kami. Okay. So, si Pip nag-share ng testimony niya, pero may mahiyain ako. Talaga ba? Oo. Mahiyain ako. Okay. Pag nag-share si Pip, or pag kumakanta para sa Panginoon, nasa gilid lang ako. Ako tagapindot ng music niya. Okay. Or sometimes I help him, I tell him, ito yung mga more or less i-share mo, ganon. Pero mahihain ako. So on the side lang ako. And then may Bible study kami, nag-form kami ng Bible study. Naging active kayo sa gawain ng Yes, Panginoon. oo. Because feeling ko yun talaga yung plano ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga, this is not our story, but this is the story of the Lord. Na divine appointment din na nagkakilala kami ni Pip dahil ginagamit kaming pareho ng Panginoon. Amen. So yun yung laging nasa isip ko, papagamit kami sa Panginoon. Hallelujah. And hindi lang yan nga. Tulad nung pinag-usapan natin kanina, pati na yung mga anak ninyo. Yes, Diba? oo. Yun. From TJ, Mhm. then si Bodhi ngayon, is a Yes. pastor already. Tapos si Janine, kasama sa music ministry at Yes. nag-serve pa rin kay Lord. Oo. Diba? Yes. Kay Lord na sila, but what I'm trying to say is, maraming pagdadaanan din sila as Yes. teenagers sa buhay nila. Okay, may barkada, may punta sa bar, di ba? But then, at the end of the day, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Inalagaan sila. Yes, inalagaan sila. And yung constant reminder ni Lord through the Holy Spirit. And lagi kong pinapanalangin, Lord, huwag mapariwara ang mga anak ko. Actually, yun, di ba? Yeah. Yung prayer ng ina, talagang Yes. yun ang inaano talaga ni Lord. Pinapakinggan Yes. niya. Yes. So, marami kaming pinagdaanan trials. Yung unang-unang dagok namin ay yung namatay yung kapatid ni Pip. Okay. Sabi nga ni Lord, life, or kahit sa pelikula yan, sinabi yan life is not a bed of roses. John 16:33, di ba, sinabi ng Panginoon. Sa mundong ito, marami tayong pagdadaan ng paghihirap, Troubles or yeah, troubles, or makaguluhan. Tribulations. Pero take sinabi heart. sinabi ng Panginoon, take heart, I am with you. I have overcome the world. Ayun. Napagtagumpayan ko na. Yes, sabi niya. amen. So, yun ang pinanghahawakan ko din sa bawat trials na pinagdadaanan namin. Siyempre, kala mo okay na lahat, di ba? Kasama namin si Lord. Nung time na yon, sobrang busy ni Pip sa trabaho. Ako rin, kasi minsan nagpo-produce ako ng shows and then may mga negosyo din ako. But ang pinaka-importante sa akin, yung mga anak ko.
no? Hands-on ako sa pamilya ko. And nung time na yon, ang hindi ko lang talaga, siguro kami, inaano ko rin sa sarili ko, hindi kami nakapagpa-check up ng asawa ko. Regular check up because busy kami. Alam mo, Tomeng, dumating yung araw na si Boyet at si Sandy, yung anak nila, nagkasakit. Yes. Pag-uwi namin sa bahay, kasi si Miguel at si Bodie, close friends sila nung bata pa sila. So sabi ko kay Bodie, Bod, galing kami kay Tito Boyet mo, ipinanalangin namin si Miguel, please pray for him. Sabi ni Bodie sa amin, Ma, kausapin mo si Papa, magpa-check kayo. Sabi ko, sige sasabihin ko, pero magagalit sa akin yan. Sabi niya, hindi, kausapin mo lang. So pinuntahan ko siya sa room, sabi ko, Love, sabi ni Bodie, pa-check tayo. Umuo siya agad. Wow. So sabi ko, tinawagan ko agad si TJ. Sabi ko, Tij, pa-check up daw kami ni Papa mo. So pa-check kami. Ayun nga, I think, alam niyo na yung story noon. July 2014, September actually. July kami nagpa-check, September 2014. Pip was diagnosed with lung cancer. So akala ko guguho na yung mundo ko. Grabe talagang, akala ko katapusan na ng mundo. Andun ka. Oo, nandun ka. So, nung malaman kong may cancer si Pip, iyak ako sa mga anak ko. 3 kami na nalangin. Hindi ko pinapakita kay Pip na umiyak ako kasi kailangan ko pakita na strong ako. Na hindi ako worried. Of course, worried, nakikita niya. Pero, kaya natin yan. Okay? Pero, sabi ko sa kay Bodie, kay TJ at kay Janine, bakit? Bakit nangyari ito? Nananalangin naman tayo for good health, di ba? Tapos biglang madadiagnose si Papa niyo ng lung cancer. Ang lung cancer, kung isipin mo, maraming namamatay sa lung cancer. Yes. Okay? Grabe manigarilyo. Asawa ko, yun ang bisyo niya, tapos umiinom. And then, sabi ni Bodie, Ma, ang gusto ng Panginoon is for us, for you to immerse sa salita ng Panginoon. Hindi lang nag-a-attend kang Bible study or nagdadala ka ng mga tao sa Panginoon. But you have to immerse yourself sa salita ng Diyos. Romans 10:17, di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. And so, yun ang inano ko sa isip ko. Bago pa ma-diagnose si Pip ng lung cancer, meron ako na panaginipan. Merong mama na nagda-drive ng van. Okay? Nakaputi yung mama. Tama-tama, yung driver, pagtingin ko sa kanya, doon sa kalye, paakyat yung kalye. Very steep yung road. Sabi ko doon sa driver, sabi ko, wag mo ituloy yan. Sabi niya, wag kang mag-alala. Mabilis lang ito. Dadaanan lang natin ito. Pagbaba natin, okay na. So, akyat yung driver. Alam mo, pag akyat ganon, very steep, pagbaba namin, no, pag ganon, may nakita akong tubig, parating, rumaragasa. Yung tubig na yung pagbaba namin ganon, dun sa kalye, biglang lumiko yung tubig, naging peaceful. Tapos pagliko namin ganon, pagpunta sa kaliwa, may mga pagkain, may fiesta. Alam mo anong pumasok sa isip ko? Psalm 23. Wow. Diba? Okay. The Lord is my shepherd, I shall not want. Makes me lie down in pastures. Ayan, Leads me beside still waters. Yes. And then, yung pinaka-ano doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because you are with me. Yes. And then, yung huli niyang sinabi, We prepare a certain body for And I Ayun. will dwell in the house of the Lord forever. And goodness and mercy will shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, so saan nang galing yung pagkain? Oo. Di ba kay Lord? Tapos yung mama nakaputi. July yon. Okay, September, yun yung na-diagnose na si July Kim. yung nanaginip ka. Tapos September Yes. na-diagnose Oo. siya. Yung panaginip na yon, kinwento ko sa mga anak ko. That's why nung nagtanong ako, Lord, sinabi Bakit ko sa tayo? mga anak ko,
Bakit natin kailangan pagdaanan ito? Because para sa akin, parang sa pelikula ko lang napapanood. Hindi ko alam, pati ako pagdadaanan ko. Parang I'm not, feeling ko exempted ako dapat kasi malapit ako kay Lord. Pero Nagsiserve hindi eh. ka. Oo. Oo, hindi eh. Pagdadaanan mo talaga yan. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sinabi nga ni Lord, fear not, for I am with you. So yun yung pinanghahawakan ko na, tas sinabi ni Bodhi, naalala mo yung panaginip mo na kinuwento mo sa akin. Kinuwento mo kay Kuya, kinuwento mo kay Janine. Isipin mo yon, tandaan mo, isipin mo yung Psalm 23. So, true enough, yun yung nangyari. Ang dali ng pinagdaanan namin. Although nung makita ko si Pip, andun kayo after the operation, iyak ako ng iyak. Because may doctor nagsabi sa akin, hindi yung pinaka-main doctor niya, isa sa mga doctors, sabi sa akin, we're giving him 2 years. 2 years only to live. Tiningnan ko yung doctor. Sabi ko, no, I rebuke you in Jesus' name. Amen. The Lord is going to use my husband. He's going to have a long life. Sabi niya, well, you have to pray about it. And pag sinagot ka ni Lord, good for you. So talagang yun ang inano ko sa isip ko. Oo, sasagutin ako ng Panginoon. And I know the Lord is going to use my husband. So true enough, ginamit ng Panginoon ang aking asawa. At ilang years na nakakaraan na yun? That 2014 yun. 2014, 2026 na ngayon. Oh, so 12 na. Yes, magto 12 years. And ang nangyari doon, nung time na yon na ipinapanalangin natin siya, di ba? Yes. Ilang araw lang siya sa ospital, kala ko mga 2 linggo, 1 buwan. Ang bilis lang. Wala 5 pa isang days, linggo. talagang ang Wala isang bilis. linggo, yes. And then after nun, salamat kay Duke sa asawa mo, Okay. kay Duke Ventura. Dahil sinamahan niya kami, hindi ko maintindihan yung mga medical terms. Pero nandun si Duke, kasama namin ng mga anak ko. Kinausap yung doktor. And sabi ng doktor sa amin, natanggal niya yung cancer. Yung ano yun eh, na nasa sac. No? Na nakaipon lang siya. Actually, hindi siya kumalat. Hindi na siya ganun, diba? kumalat. At natanggal mismo yung part na Yes. yun. 1/3 of pips lang natanggal. Pero ang sinabi ng doktor, pwede tayong gumawa ng preventive measure. Because sure siya natanggal na niya eh. So nag-pray kami sa Panginoon. And si Duke din, tiningnan niya yung anong mga possibilities, yung ganon. Sabi ng asawa mo, Miss Lynn, it all depends on you, decision nyo. Pero pwede rin naman na pagawa, pwedeng hindi. So, inano ko yung tenga ko sa Panginoon. Lord, let me hear. Let me hear from you. So, parang ano ng Panginoon, hindi lang parang, kundi ang Sinabi niya. sinabi nilagay ng niya. Panginoon, go. 'Di ba? If it's going to give you peace, go. At saka may pagkakataon, Meng, na nakadapa akong gano'n, nagdadasal ako, nagpapamassage ako. Sabi ko, Lord, magaling na ba talaga ang asawa ko? Alam mo, may narinig akong bumubulong eh. Yun yung sinasabi, makinig ka sa Panginoon. You communicate with the Lord. And sabi ng Panginoon, nagdududa ka pa ba? Hindi mo pa ba nararamdaman at nakikita na nandyan ako sa tabi nyo, kasama nyo ako? Oo, papagalingin ko ang asawa mo at magaling na siya. Amen. So, yun. And praise God, April 2015, natapos yung adjuvant therapy ni Pip. Yes. Healed. Completely healed. Cancer-free. Yes. Amen. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Napagaling siya. Yun. Napagaling siya.